Praise the name of the Lord. My name is Pastor Willan Gagis and I welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City. Today is our Good Friday service at alam ko po na you are enjoying your time with your family, sa inyong pong mga bakasyon, sa inyong pong mga time off sa work. At salamat po sa Panginoon sa araw na ito kung saan we can spend our time enjoying our family. At the same time po, through this service ay maalala po natin ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Today, we are not sad, but we are rejoicing because tinapos na po ni Jesus ang daan ng kaligtasan. Amen? Doon po sa krus ng Kalbaryo, nung siya po ay namatay, ay tinapos na po niya ang daan ng kaligtasan upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino man lumalapit sa Panginoon at nanampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, ay may kapatawaran po sa kanilang mga kasalanan. Kaya para sa atin po, hindi taon-taon ipinapako ang Panginoon. Ang ginawa po ni Jesus na sakripisyo at kamatayan sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago ay isang beses lang po. It's once and for all. Kaya halina po at patuloy tayong magsaya at i-reinforce natin ang katagumpayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na siya ang ating tagapagligtas. Amen? He is our Redeemer. Hallelujah. He is Almighty God. Come on, sing it with me. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, lift it up. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Come on, let's rejoice. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Oh, we bless you, Lord, for everything that you've done, for your sacrifice, for your death on the cross. Thank you, Lord Jesus, for coming into our world to save us, to redeem us. Hallelujah. As you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died,
You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Come on! You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Oh, we bless you, Lord. Come on, somebody shout hallelujah. Somebody give him a praise. Somebody bless the Lord. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah for all that you've done. Yes, Jesus. Come on. Come on, lift it up to the Lord. Hallelujah for all that you've done. Hallelujah for all that you've done. Come on, hallelujah. Hallelujah for all that you've done. Hallelujah for all that you've done. Thank you, Jesus. Come on, let's thank him for his goodness, for his faithfulness. Let's thank the Lord for the finished work. Hallelujah on the cross. We give you praise, Lord. Hallelujah. Because of that, you are worthy, Lord. You are worthy of all worship. You are worthy of all praise. We exalt your name, Lord. Hallelujah. Let's worship him. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. And thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. You sing, worthy is the Lamb seated on the throne, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. And thank you for this love, Lord. Thank
you for nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Lift it up, church. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Come on, let's lift him up. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, we bless you, Lord. We give you praise, Lord. Jesus, you are the Lamb of God that takes away the sin of the world. Jesus, you are the Lamb that was slain, and you are the Lamb who was risen from the dead, and you are the Lamb who sits on the throne. And we sing, worthy, worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb to reign forever and ever. We worship you, Jesus. Come on, church, let's give him praise. Hallelujah. Let's recognize the presence of the Lord wherever you are today. Hallelujah. Oh, Jesus, thank you for your sacrifice. Thank you, Jesus, for your love and grace, oh God. Hallelujah. Thank you for choosing us. Thank you, Lord, for forgiving us and accepting us into your family. Thank you, Jesus, for your finished work on the cross of Calvary. We worship you. We bless your name. And we will be forever grateful, O Lord, for saving us. We are thankful, Lord, to you forever and ever for saving us. Lord, continue to speak to us. Continue, Lord, to work in the lives, O Lord, in the hearts of your people today, even as we remember your sacrifice on the cross. Even as we gather together, Lord, virtually, we know that you are among us. We know that your Spirit is moving, Lord, among us. Hallelujah. Lord, through this service, allow us to reflect, Lord. Reflect, Panginoon, sa aming mga sarili. At hayaan mo, Panginoon, na sa katapusan, Panginoon, ng gawain ito, ay mas lalo po kaming mapalapit sa iyo. Mas lalo po kaming mapamahal sa iyo, Panginoon. Mas lalo po, Panginoon, tumindi ang aming mga desire na sumunod sa iyo. Mas lalo po, Panginoon, tumindi ang aming desire na maglingkod sa iyo, Panginoon. Knowing that you are the Messiah.
that you are Lord and Master and God of our lives. We bless your name, Lord Jesus. We pray for the safety of our brothers and sisters who are having their vacation, Panginoon, and spending their quality time with their family. I pray, Lord, for your blood covering to be upon them. And right now, Lord, as we listen to your word, Father, I pray that your spirit will just speak to us, Lord. We give you glory, honor, and praise today in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga kakapasok pa lamang po sa ating Facebook Live. Welcome to the Foursquare Church, San Juan City. If this is your first time seeing us or watching us online, first time niyo po kami nakita, welcome po. Just type sa comment section, guest, para ma-recognize po kayo ng aming moderator. And we hope na makasama pa po namin kayo sa mga susunod po na nagawain o live ng aming church. So just follow the Foursquare Church San Juan City. Ang aming pong gawain is every Sunday at 10 a.m. At i-announce po namin yung iba pong mga special activities po. So tayo po ay dumako sa ating Good Friday message at tingnan po natin kung ano po ang matutuhan po natin dito sa mensaheng ito na nais pong ibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ginugunita po natin ngayon, 3 o'clock, no? Friday, 3 o'clock ay sinasabi po natin na ang Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero alam niyo po ba na bagamat sa tuwing pinapanood po natin yung The Passion of the Christ or other movies na nire-reenact, no? Piniplay po nila yung nangyaring paghihirap ng Panginoong Jesus. Kung papaano po siya inaresto sa Garden of Gethsemane, kung papaano po siya iniharap, no? Sa ilang trials po nung gabi. At siya po ay pinaratangan ng kung ano-ano. At kinabukasan po ay siya po ay muling nilitis at pagkatapos po hinarap po sa mga tao at imbis na ang palayain po ang Panginoong Jesus sapagkat siya po ang walang kasalanan, isa pong kriminal ang pinili po ng mga tao na palayain. At pagkatapos po noon, nagsigawan po ang mga tao na siya po ay ipako sa krus. Kaya siya po ay ipinahagupit, no? Siya po ay binugbog, pinutungan ng kronang tinik. Imagine niyo po yan, siya po ay pinagsasampal, niluraan, at pagkatapos itinali po siya doon po sa isa whipping post kung saan siya po ay hinagupit ng paulit-ulit. At ang sabi po ng tradition, 39 times siya po ay hinagupit ng isang nung panghagupit po na kung saan mayroong pong mga matutulis na mga buto, matutulis na mga metal, na every time na yun po ay tumatama sa katawan ng Panginoong Jesus, yun po ay bumabaon at kapag hila po nung berdugo, sumasama po ang laman ng Panginoon na pupunit po, nasusugatan po ang laman ng Panginoon, ang katawan ng Panginoon. And could you imagine that? 39 times po na siya po ay hinagupit sa kanyang likod, sa kanyang mga binti. Wala pong habas, wala pong restrain, no? Yung paglatigo sa kanya, yung paghampas sa kanya. Wala po yung mercy. At pagkatapos po noon, duguan ng Panginoon, hinang-hina dahil sa pain, nakuha pa po nila na pagbuhatin ang Panginoon ng crossbar. Kung saan mula po doon sa lugar kung saan po siya hinagupit, ay binagtas po ng Panginoon ng Via Dolorosa papunta po doon sa Golgota. Sa lugar kung saan natawagin ay Bungo the Skull. At yun po yung lugar kung saan po ipinako ang Panginoon. Mabuti na lang po, meron po silang nakita po na
umalalay sa Panginoon na nagbuhat ng kanyang crossbar. Pero bago po yun, ilang beses pong natalisod, ilang beses pong nadapa ang Panginoon sa sobrang bigat, sa sobrang hapdi ng kanyang mga sugat, sa dami ng dugo na nawala sa kanya, sa pagod, sa puyat mula nung gabi na siya po ay inaresto. Ilang beses po siyang nadapa. At pagdating po nila doon sa lugar kung saan po siya ipapako, ipinako po ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa doon sa krus. At itinayo po ang krus. At nakita po natin na marami pong winika ang Panginoon. At yun nga po yung lagi po nating tinatapik. No? Many churches would remember the last words of the Lord Jesus Christ while hanging on the cross. And at the end, nung nalagutan po ng hininga ang Panginoon at tineclare po na patay na po siya, nagawa pa po nilang sibatin ang Panginoon, tusukin ang sibat sa kanyang tagiliran ng Panginoon, kung saan dumaloy ang dugo at tubig mula sa puso ng Panginoon. At siya po ay kanilang inalis sa krus bago po maggabi, sapagkat base po sa rules ng Passover, ng tradition po nila, ay bawal po na may nakahang. Abutan po ng kapistahan na may nakapako po doon sa krus. Kaya tinanggal po nila ang Panginoon. Sa pahintulot po ng mga high priest, no? Hiningi po ni Simon of Arimathea ang katawan ng Panginoong Jesus. Katulong po ni Nicodemus, sila po ay nakipag-usap sa mga religious leaders. At siya po ay inilibing sa isang cave, no? Tomb na cave na pag-aari po ni Simon of Arimathea. At yun po, sa tuwing napapanood po natin yung Passion of the Christ, awang-awa po tayo sa Panginoon. And many of us ay nagiging emotional, naiiyak po tayo kapag nakikita po natin yung mga movies na ito. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, bagamat ang Panginoong Jesus ay naghihirap, doon sa mga dinescribe ko pong sufferings niya, Jesus did not play as a victim during His sufferings and crucifixion. Si Jesus po noong mga panahong ito na siya po ay pinahihirapan, siya po ay pinapatay, hindi po siya nag-act as a victim. Hindi po siya kawawa during this time para po sa Panginoong Jesus. Bagamat horrible po, grabe po ang ginagawa nila sa Panginoon. He was not driven by pain. Si Jesus po ay nag-respond ayon po sa kalooban ng Ama. Hindi yung mga sinabi po niya habang siya po ay nasa krus, hindi po yun driven ng pain, ng kanyang suffering, or ng cruelty ng mga tao sa kanyang paligid. Jesus was very much conscious. Gising na gising ang Panginoon, gising na gising ang kanyang isip, ang kanyang diwa sa kung ano ang nangyayari. Actually, brothers and sisters, Jesus is in control of Himself. He is in control of Himself. What's happening is actually intentional and according to the will of God. Remember, nung nananalangin po si Jesus sa hardin ng Gethsemane, ang ipinag-pray po niya doon ay hindi ang kanyang sariling kalooban ang mangyari, kundi ang masunod po ay ang kalooban ng Ama. Kaya ang lahat po ng yon, lahat ng sufferings na yan, ang pagkapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, lahat yan ay according to the will of God. Lahat yan ay ihinula, lahat yan ay isinulat sa Old Testament Bible. Lahat yan ay prophesied. At lahat po ng mga winika ng Panginoong Jesus
ay sinabi niya intentionally upang ipaalala sa mga tao na maaaring may nakakarinig po sa kanya doon sa paligid ng krus, ay maalala po nila ang Old Testament prophecies na in their very eyes while Jesus was suffering, while Jesus was being crucified, hanging on the cross, maalala nila na ito exactly ang ihinula ng mga propeta na tinutupad ng Panginoong Hesus. Alam niyo po ba mga kapatid, did you know that Jesus fulfilled 27 messianic prophecies on that day na siya po ay pinahirapan at ipinako sa krus? Yes, brothers and sisters. 27 Old Testament prophecies patungkol po sa paghihirap at kamatayan ng Messiah, ng Kristo, ng tagapagligtas. At itong 27 messianic prophecies na ito na nangyari, natupad in just one day, ay ilan lamang sa 300 plus na messianic prophecies na matatagpuan natin sa Old Testament na ihinula patungkol po sa kapanganakan, patungkol po sa ministry, sa buhay, sa kamatayan, sa paglilibing at muling pagkabuhay at paghahari ng Messiah. Yes, 300 plus ng mga prophecies patungkol po sa Panginoong Hesus. At alam niyo po, pinag-aralan po ito ng mga mathematicians, yung mga magagaling po sa arithmetic, no? Sa mathematics. Kung ilalagay po, no? Kukwentahin po natin ang probability, ang posibilidad na yung 27 prophecies na yan ay mangyari sa isang tao sa isang araw, ay alam nyo po, napaka-imposible. Okay? Ayon po sa mga mathematicians, the odds of one person fulfilling, ito nga po, only 8 of these prophecies in one is 1 in, ang dami po, 157th power. Kung ilalagay natin sa mathematical equation, 10 raised to the 157th power. Ang daming zeros. So nakita nyo po, ang ibig sabihin yan, napaka-imposible. Napaka-imposible po na matupad yung mga propesiya na yan. Okay? Igaano pa kaya yung 300 plus? Mangyari yon sa buong buhay ng Panginoon mula no sa kapanganakan niya hanggang doon sa kanyang muling pagkabuhay at pagbalik niya sa Ama. Grabe po. Napaka-imposibleng mangyari. Pero nangyari. Bakit? Dito po ipinapakita na ito po ay hindi gawa ng tao. Hindi po gawa ng tao. Kundi ang Diyos po ang nag-orchestrate sa lahat po ng mga pangyayaring ito. Kahit po yung si Judas, na naging parte po ng mga alagad ng Panginoon, 12 alagad ng Panginoon, pati yun ay naihula. Kasama siya doon po sa mga prophecies patungkol po sa Messiah. Lahat po yan ay inayos ng Panginoon. Lahat ng timing, lahat ng tao na naging alagad ng Panginoon at nakasalamuhan ng Panginoon, maging yung imperyo ng Roma. Imagine mo yon, mula Babylon, tapos Medo-Persia, Greece, tapos Rome. If you're going to go back to Daniel, the book of Daniel, yun po yung ihinula ni Daniel, kung saan magkakaroon po ng iba't ibang imperyo na magro-rule sa mundong ito. At doon po ay tumapat si Jesus Christ sa isang imperyo kung saan
ang pinaka-capital punishment nila, pinaka-brutal na paraan ng kanilang execution ay pagpapako sa krus. Imagine mo yun. Lahat yun hinintay. Lahat yun talaga inayos ng Panginoon, yung mga timing na yun. Para matupad lahat ng mga propesiya patungkol po kay Jesus. Kaya lahat po ng mga sinabi ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Lahat yan nakasulat po sa Old Testament. And let me point that out one by one. Samahan niyo po ako at tingnan po natin. Mabilisan lamang po ito. 27 Old Testament prophecies about the Messiah, okay, na natupad po sa Panginoong Jesus on that day, on the Friday, na siya po ay pinahirapan, siya po ay nagsuffer, at siya po ay ipinako at namatay sa krus ng Kalbaryo. But I want you to read Isaiah 53. Yun po ay ang natatanging passage, no? Natatanging talata sa ating Biblia na hula ni Propeta Isaias patungkol po sa pagdating ng Mesaya. Na ang Mesaya po, bagamat siya po ay makapangyarihan, siya po ay Panginoon, siya po ay magro-rule, pero sinabi po doon sa 53 ng Isaiah, chapter 53, na ang Mesaya po ay maghihirap. Siya po ay magdurusa. Kaya, tingnan po natin na ang mga nangyaring ito sa Panginoong Jesus ay isa-isahin po natin at mamangha tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Una, okay? 27 messianic prophecies fulfilled by the Messiah in one day, by the Lord Jesus Christ in one day. Number 1, the betrayal of the Messiah by His own friend. Okay? Saan yan ihinula? Psalm 41 verse 9. Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me. Diba? Naalala nyo? Nung Last Supper, sabi ni Jesus, kung sino ang bibigyan ko ng tinapay na ito, ang siyang magkakanulo sa akin. At yun po ay ibinigay po niya kay Judas. Kaya po sa kwento ng Gospel in Mark chapter 14 verse 10, then Judas Iscariot was one of the 12, went to the chief priests in order to betray him to them. So kita niyo po, isa sa pinaka malapit, alagad at sabi kaibigan ng Panginoon ang nagkanulo sa kanya. Number 2, Messiah forsook by His disciples. Tinalikuran siya, iniwanan siya ng mga alagad. Saan po yan nangyari? Saan po yan pinrophesied? Zechariah 13 verse 7, awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts, strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. So nung si Jesus po ay inaresto ng mga kawal, nagtakbuhan po ang mga alagad. Iniwanan po nila ang Panginoon. Saan po yan makikita? Sa Mark 14 verse 50. Ang sabi po doon, and they all left him and fled. Iniwanan daw po nila ang Panginoong Jesus at sila ay nagsitakbo. Pangatlo, na prophecy po na tinupad ng Messiah. The price paid for the betrayal. Kung magkano po yung halaga na ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesus. Pati yun po pala ay ihinula sa Old Testament. Saan natin makikita yan? Sa Zechariah 11 verse 12. Then I said to them, if it seems good to you, give me my wages, but if not, keep them. And they weighed out as my wages 30 pieces of silver. 30 pieces of silver. Nasa book ni Zechariah.
O, saan po yan natupad? Ayon po sa Gospel of Matthew 26, verse 14 and 15. Then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What will you give me if I deliver him over to you?" Magkano ang ibibigay nyo sa akin? Kung siya ay ipagkakanulo ko, ibibigay ko sa inyo, si Jesus. And they paid him 30 pieces of silver. Eksaktong-eksakto. See? That's number 3. Let's go to number 4. How the money of betrayal would be used. Pati yung kung paano gagamitin ni Judas yung 30 pieces of silver, kung anong gagawin niya doon, ihinula din po. No? Sabi sa Zechariah 11:13, "Then the Lord said to me, throw it to the potter. The lordly price at which I was priced by them. So I took the 30 pieces of silver and threw them into the house of the Lord to the potter." Sabi sa Matthew 27 verse 3 to 10, "Then when Judas, the betrayer, saw that Jesus was condemned, he changed his mind." Nagkaroon po siya ng pagbabago ng isip niya nung inaresto ng Panginoon. "And brought back the 30 pieces of silver to the chief priest and the elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood." They said, "What is that to us? To see it yourself." And throwing down the pieces of silver into the temple, he departed and he went and hanged himself. So nakita niyo po yun? "But the chief priest, taking the pieces of silver, said, It is not lawful to put them into the treasury, since it is blood money. So they took counsel and bought with them the potter's field as a burial place for strangers." Imagine niyo po yun? Eksaktong-eksakto po doon sa ihinula na yung pera ay itinapon doon sa Lord's house, sa temple. Tapos, ang sabi po doon, to the potter. No? Yung lugar ay binili po na ang pangalan po ay Potter's Field. Grabe, no? Yung fulfillment to the detail. Hindi ho tao. Hindi ho tao. Kundi ang Diyos po ang nasa likod ng lahat ng pangyayaring yan. In-orchestrate po ang lahat ng bagay para ipakita po sa atin na si Jesus Christ ang anak niya. Si Jesus Christ ang Messiah. Number 5, the torture of the Messiah, ang pagpapahirap po kay Kristo. Isaiah 50 verse 6, "I gave my back to those who strike, and my cheeks to those who pull out the beard. I hid not my face from disgrace and spitting." Hindi raw ipinagkait ng Panginoon ang kanyang likod, ang kanyang pisngi. Hinugot po nila yung kanyang pinul po yung kanyang balbas. Hindi niya itinago ang kanyang mukha. No, sa mga panlalait, sa mga masasakit pong salita at paglura sa kanyang mukha. Sabi po sa Matthew 27, sa pagkakakwento po ng mga alagad, sa nangyari sa Panginoon, sa verse 26, "Then he released for them Barabbas, and having scourged Jesus," hinagupit po ang Panginoon, "delivered him to be crucified." Tapos sabi po doon sa verse 30, and they spit on him and took the reed and struck him on the head." Grabe, oh. Dinuraan po ang Panginoon sa mukha. Tapos kumuha po sila ng matinik, no, na pamalo, at yun po ay ipinalo po sa Panginoon at inilagay po sa kanyang ulo. Number 6, shame, kahihiyan, persecution, and dishonor na ginawa po nila kay Jesus. Saan po maihinula yan? Sa Psalm 69 verse 19, "You know my reproach and my shame and my dishonor. My foes are all known to you." Sabi po sa Matthew
27 verse 28, and they stripped him. Hinubaran daw po nila ang Panginoon. And put a scarlet robe on him. Nilagyan po siya ng kapa, ng royalty, at siya po ay tinuya. He was dishonored. He was shamed. And then number 7, the smitten shepherd. Sabi po sa Zechariah 13 verse 7, awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. Ang shepherd po ay sinaktan. Sa Matthew 26 verse 31, yan po ay natupad ayon po sa pagkakakwento ng mga eyewitnesses. Then Jesus said to them, you will all fall away because of me this night, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. See? Alam na alam ni Jesus ang Old Testament. Sabi niya sa gabing ito, you will all fall away because of me this night. Tapos kinote po niya yung Zechariah 13 verse 7. Lahat po ay intentional. Number 8, the division of his garments. Pinaghati-hatian po. Pinagsugalan po yung kanyang damit. Saan po yan ihinula? Psalm 22 verse 18. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Ayon po sa mga nakakita at nagkwento po sa Gospel of John 19 verse 24. So they said to one another, let us not tear it. Ay, wag nating punitin yung damit. But cast lots for it to see whose it shall be. Pagsugal tayo para malaman natin kung kanino mapupunta tong damit. This was to fulfill the scripture which says, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. So the soldiers did these things. See, pati po yung mga alagad, pati si John na nagsulat nito, naalala din niya. Sinasabi niya, nung kinukwento niya yung nangyayari na nakita nila, remember si John, ang kasama po ng mga Maria, ng mga kababaihan doon sa paanan ng krus ng Panginoon. Sila lang yung nagstay sa Panginoong Jesus nung siya po ay naipako na sa krus. The rest of the disciples fled. At naalala ni John nung sinusulat niya, upang matupad ang nasusulat na pagsusugalan nila, paghahatian nila ang aking damit. Number 9, the Messiah would not open his mouth at his trial. Na ang Messiah po mananahimik. Huh? Sabi po sa Isaiah 53 verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Alam niyo po, ako po nung bata ako, nung pinapalo ako ng nanay ko, ang lakas kong umiyak eh. Ang lakas kong mag-react eh, di ba? Si Jesus Christ, alam niyo po nung pinahirapan siya, ang sabi po, he did not open his mouth. Maaring naghihirap po ang Panginoon, ang daming sakit na naramdaman ng Panginoon, pero wala kang marinig sa Kanya na nagreklamo siya, na minura niya yung mga tao, na sinumpa niya yung mga taong nagpapahirap sa Kanya. Wala kang marinig na ganun sa Panginoon, sapagkat ang ihinula ay like a lamb, na quiet, no? Silent. He opened not his mouth. Sabi po sa Matthew 27 verse 13 and 14, then Pilate said to him, do you not hear how many things they testify against you? But he gave him no answer, not even to a single charge, so that the governor was greatly amazed. Hindi niya sinagot yung mga accusation sa kanya. Number 10,
The Messiah's crucifixion, yung pagpapako sa krus ng Panginoong Jesus. Isaiah 53 verse 5, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds, we are healed. Sabi po sa John 19 verse 16, so he delivered him over to them to be crucified. Si po, yung pagpapahirap na ginawa sa Panginoong Hesus, hindi po ito isang aksidente dahil nagalit lang yung mga tao. In fact, kasama po ang mga tao, kasama ang mga Roman soldiers, all of them together fulfilling the prophecy about the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Number 11, Messiah thirst. Nauhaw po ang Messiah. Saan po hinula yan? Psalm 69 verse 3. I am weary with my crying out. My throat is parched. My eyes grows dim with waiting for my God. Tuyong-tuyo daw po ang kanyang lalamunan. Dahil po sa kanyang pag-iyak, crying out to God, waiting upon God. Sabi po sa John 19, verse 28, after this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst. Nauhaw po ang Panginoon. Imagine mo pati yung pagsabi niya ng I thirst, intentional po yun. Hindi yun basta dahil nauuhaw lang siya, dahil dehydrated na siya. Hindi po. There is a specific prophecy in the Old Testament pointing to that very moment na finufulfill ni Jesus Christ. Number 12, the bitter drink. Yung pong ipinainom po sa Panginoon na mapait na inumin. Psalm 69 verse 21, they gave me poison for food, and for my thirst, they give me sour wine to drink. Chapter 19 ng John, verse 29. Ito po ang pagkakwento ni Apostle John. A jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. Pati po yun natupad. Alam nyo, may mga bago pong research na lumabas kung ano po talaga yung ibig sabihin nitong bitter drink na ito. Alam nyo po, ang mga Romano nung panahon na yon, even nung panahon ng mga Greeks, no, ay na-develop na po nila ang paraan ng CR, no? Yung nag-establish na po sila nung malinis po na pagdumi. Kaya meron po doong mga palikuran. Ibig sabihin pala, doon sa may sa lugar na yon, sa site na yon, kung saan ipinako ang Panginoong Jesus, may CR doon. May palikuran doon. At alam nyo po, paano po nila nililinis? No, pagtatapos po nilang dumumi, paano po nila nililinis ang sarili nila? Alam nyo po, dahil wala pa naman pong mga tissue nung panahon, no? Ang ginagawa po nila, meron po sila doon na jar na meron pong suka. Yung suka na yon, ito po ay antiseptic, no? Ito po ay kumbaga pang-disinfect. Tapos ang ginagawa po nila, meron po doong kahoy na meron pong sponge. O tayo po, ano pong ginagawa natin ngayon? Pag nililinis natin yung CR, di ba meron tayong may sponge tayo. Ngayon, mas ano na po no? Mas maayos na po yung panlinis natin ng CR, parang brush, no?
na may hawakan, mga plastic po, made of plastic. Pinapang-scrub natin ang CR. Nung panahon po na yon, double purpose po yon. Para po linisan po nila yung kanilang dumi, no? Dinidip po nila yung sponge doon. At yun po yung pinapampunas po nila. At yun na rin po, yung pinaka-toilet nila, yun na rin po ang pinapangpunas nila doon. Tapos sinasawsaw nila doon sa suka para po ma-disinfect. Imagine nyo po yun. Yun po yung sinasabing jar of vinegar na nakita po nila doon. At yun po yung sponge na nasa kahoy na binutdot nila sa bibig ng Panginoon. Ganon po kabastos ang ginawa po nila. Ganon po ang sabihin natin, sorry po sa term na pangbababoy na ginawa po nila sa Panginoong Jesus. The disrespect na ginawa po nila sa Panginoon. Grabe po. Yun po ay ihinula sa Old Testament. At exactly po, sa pamamagitan po ng orchestration ng Panginoon, yung mga Romano na yon, hindi lang po basta nag-isip po ng karumal-dumal sa isip nila. Pero lahat po yon ay ipinahintulot ng Diyos to fulfill the prophecy about the Messiah. Number 13, people staring at the Messiah on the cross. Yung mga taong nagtitinginan po, pinagtitinginan po ang Panginoong Jesus. Psalm 22 verse 17, I can count all my bones, they stare and gloat over me. Sabi po sa Matthew 27 verse 36, then they sat down and kept watch over him there. Yung mga tao, sinubaybayan nila ang Panginoon. Mula doon sa trial, no? Yung pagpapalaya kay Barabbas, yung paglalakad ng Panginoon sa kanyang pagbubuhat, doon po sa paghagupit sa kanya, hanggang sa pagpapako sa kanya, yung mga tao po, yung crowd of people, tumitingin po at pinanonood po nila ang Panginoon habang siya po ay pinahihirapan. All of them were witnesses of what happened to the Lord. Number 14, Messiah's hands and feet pierced. Yan po ay matatagpuan sa Psalm 22 verse 16. For dogs encompass me, a company of evildoers encircled me, and they have pierced my hands and feet. Sipit niyo po yun? Tinusok po, ipinako po ang mga kamay at paa ng Panginoon. Matthew 27:35, and when they had crucified him, they divided their garments among them by casting lots. Pinako po ang Panginoon. Number 15, his side was pierced. Hindi lang po yung kanya mga kamay at paa, pati tagiliran po ng Panginoong Jesus ay tinusok din po. Zechariah 12 verse 10, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and pleas for mercy, so that when they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him, as one mourns for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps over a firstborn. See? Pati po yung pagsibat, pagtusok sa kanyang tagiliran, ay ihinula din po in the Old Testament. At ito po ay natupad. John 19:34, but one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once there came out blood and water. Lahat intentional to fulfill what was written about the Messiah. Number 16, Messiah broken heart. Psalm 22 verse 14, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted within my breast. Durog na durog ang puso ng Panginoong Jesus. Emotionally,
sa ginawa po ng mga tao sa kanya. Iniwanan po siya ng kanyang mga alagad. Binetray po siya ng kanyang kaibigan. Sabi po, but one of the soldiers pierced his side and spear. Tapos yung sa Matthew 27:41, 43, so all the chief priests with the scribes and elders mocked him, saying, he saved others, he cannot save himself. Number 17, the scorning and hatred of the crowd. Yung lahat po ng panunuya, lahat po ng masasakit na salita na sinabi po nila sa Panginoong Jesus. Yung galit ng mga tao kay Jesus na naghatid kay Jesus sa kanyang kamatayan at paghihirap. Psalm 22 verse 7 and 8, all who see me mock me, they make mouths at me, they wag their heads. He trusts in the Lord, let him deliver him, let him rescue him, for he delights in him. At nakita po natin mula sa chief priest sa Matthew 27 verse 41 to 43, siya po, pati yung isa sa mga kriminal na napako sa kanyang gilid, sa kanyang side, ay tinuya din po siya. To fulfill the prophecy about the Messiah. Number 18, the Lamb of God. Isaiah 53 verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth, like a lamb that is led to the slaughter. Ano po ang sabi ni John the Baptist when he saw Jesus coming toward him? Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pati po doon sa sacrificial system, kung saan po yung lamb na nagligtas po sa kanila, yung dugo ng lamb na nagligtas sa kanila, si Jesus po ang fulfillment ng Lamb of God na yan na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Number 19, the Messiah as the intercessor of sinners. Isaiah 53 verse 12, ang sabi po, therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sins of many and makes intercession for the transgressors. Nanalangin po siya ng kapatawaran para sa mga makasalanan. Paano po natupad yan? Alam natin, isa sa mga 7 wika, huling wika ng Panginoon, habang siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. In Luke 23 verse 34, sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Nanalangin po ang Panginoon para sa mga makasalanan, para sa kanilang kapatawaran. Number 20, the lonely cry of the Messiah and intense time of His suffering. Yung pagsigaw po ng Messiah, na siya po ay nag-iisa, na siya po ay pinabayaan, kasama pa rin po pala yan sa hula. Psalm 22 verse 1. Yun po, yung kino-quote ni Jesus. Imagine mo, kung si Jesus Christ po ay hindi conscious, kung siya po ay driven ng pain, yung pagsigaw po niya ng Father, forgive them, my God, why have you forsaken me? He is actually quoting. He is remembering, quoting Psalm 22. That moment. Very intentional. Sabi po sa Matthew 27 verse 46, and about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lema sabachthani. Sa Aramaic language po yon. Na ang ibig sabihin ay, my God, why have you forsaken me? Psalm 22. Quoting Psalm 22.
You see? Jesus is no victim. Jesus is in control of himself in the situation. Number 21, the disfigurement caused by the brutality of the soldiers. Yung pong, grabe po, yung di mo na makilala ang Panginoon dahil po sa ginawa po nilang brutality, pagpapahirap sa Panginoong Jesus. Isaiah 52 verse 14, as many were astonished at you, his appearance was so marred beyond human semblance. Hindi na ho makilala ho ang Panginoong Jesus. Para hong hayop na kinakatay. Grabe po. And his form beyond that of the children of mankind. Hindi na po ma-recognize na tao po. Sa sobrang daming sugat, sa sobrang punit-punit na yung laman ng Panginoon. Hindi na po ma-recognize na tao yung nakalagay doon, nakapako doon. Sabi po sa John 19 verse 5 and verse 14, Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, behold the man. Now it was a day of preparation of the Passover. It was about the 6th hour. He said to the Jews, behold your king. Grabe po, pagkatapos nilang duguan ng Panginoon, lasog-lasog ang kanyang katawan, nagawa pa po nilang tuyain ang Panginoon. Number 22, the cry of triumph and victory of the Messiah. Psalm 22 verse 31, and they shall come and proclaim his righteousness to a people yet unborn, that he has done it. John 19:30, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. He bowed his head and gave up his spirit. Pati po yung pagsasabi niya ng it is finished. Natupad ko na, natapos ko na. Yun po ay intentional. Quoting an Old Testament prophecy. Nandyan pa po ba kayo? No? Konti na lang po. Number 23. The Passover lamb with any broken bones, without any broken bones, na hindi daw po babasagan ng buto ang Panginoong Jesus. Exodus 12 verse 46, it shall be eaten in one house, you shall not take any of the flesh outside the house, and you shall not break any of its bone. Kaya pala very specific yung instruction ng Lord kay Moses during the Passover, yung pag-celebrate nila ng Passover, na yung lamb na papatayin nila, kakainin nila ang laman, pero wala silang buto na babasagin doon. Wala silang babaliing buto doon sa lamb. Bakit? Yung lamb kasi na yon, it symbolizes the Lord Jesus Christ, and yun po ang mangyayari sa Panginoong Jesus. Nung nakita po ng mga soldiers na patay na ang Panginoong Jesus, hindi na po nila binali ang kanyang tuhod. While yung pong dalawang kriminal na ipinako po sa magkabilang gilid ng Panginoong Jesus, na una po kasing mamatay ang Panginoong Jesus kaysa dalawang kriminal na yon, ang ginawa po nila, binalian po silang dalawa ng tuhod, ng buto sa paa. The purpose of that is para mapabilis ang kanilang kamatayan. Kasi habang sila po ay nakapako doon, kung hindi po bali ang kanilang tuhod, para po makasagap sila ng hangin, ang gagawin po nila, tataas po sila, stretch po sila, pero dahil sa bigat po ng kanilang katawan, sila po ay muling bababa. Pero para po sila po ay maka-inhale uli ng hangin, kailangan nilang itulak paakyat ang kanilang sarili. Pagputol na po yung kanilang tuhod, bali na yung kanilang buto, hindi na po nila magagawa yun, kaya hindi na po sila makakahinga. Yun po ang ayon po sa pag-aaral po ng mga medical practitioners, expert, patungkol po sa pag-aaral nila sa kamatayan ng Panginoong Jesus. So na-preserve po pati yung bones ng Panginoon because it was prophesied in the Old Testament. See?
Galing po, no? Ano pa po? Number 24, Messiah placed with the transgressor like sinners even though he never sinned. Imagine mo, isinama po ang Panginoon na mamatay. In-execute po ang Panginoon bilang isang makasalanan kasama po ng dalawang kriminal. Pati po yun, ha? Na prophesied sa Old Testament na isasama po siya sa execution ng mga makasalanan. Isaiah 53 verse 9 and 12, and they made him grave with the wicked and with the rich man in his death, although he had done no violence and there was no deceit in his mouth. Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sins of many and makes intercession for the transgressors. Sabi po, okay, let's go to number 25. Okay? Number 25, the Messiah would be cut off. Mamamatay po siya. He will be killed, but not by his own fault. No? Hindi po siya mamamatay dahil sa sarili niyang kagagawan o dahil sa sakit o ano paman. But he will be killed. He will be cut off. Ihinula po yan sa Daniel 9 verse 26. And after the 62 weeks, an anointed one shall be cut off and shall have nothing. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Its end shall come with a flood, and to the end there shall be war. Desolations are decreed. Yung anointed one, the anointed one daw po ay mamamatay. It will be cut off. So, binasa na po natin kanina sa Isaiah 53, kung ano po yung sinabi, siya po ay pierced for the transgression, he was crushed for the iniquities. Namatay po, pahihirapan po at mamamatay ang Messiah. And then sa John 11 verse 49 to 52, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing at all, nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish." So ang sinasabi po nila dito, sinabi po nung high priest ni Caiaphas na mas mabuti pang isang tao na lang ang mamatay, referring to the Lord Jesus Christ. Siya po ang maging sacrifice. Kaysa, dahil sa nagkakagulong ito, sa mga nangyayaring ito, ay lusubin tayo ng Roma, no? Pahirapan tayo ng Romano, mahihirapan yung mga tao, mas marami ang mamamatay. So, hayaan na lang natin na itong nanggugulo na to, na tinuturing nilang si Jesus Christ, ang mamatay on behalf of the whole nation. So, namatay po si Jesus Christ. Not because of himself, hindi po dahil sa sarili niyang kagawan, but he was killed. When the people shouted, "Crucify him," when the Roman soldiers crucified him, namatay po ang Panginoon. Number 26, the fight against Satan and the triumph of the Messiah. This is the oldest prophecy about the Messiah in Genesis 3 verse 15. "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. And he shall bruise your heel, and you shall bruise his heel." John 12:30 verse 33. Jesus answered, "This voice has come for your sake, not mine. Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out." Si Satan po, yung ruler of this world. So doon sa krus ng Kalbaryo, pinakita po ang katuparan na ang enemy, Satan, would bruise his heel. But, ang sabi po dito, si Jesus Christ naman, tatapakan po yung kanyang ulo. Okay? So nangyari po yun doon sa cross of Calvary. And lastly, the Messiah would be buried in a tomb of a rich man. Ililibing daw po ang Messiah sa libingan ng isang mayaman. Nabasa na po natin yan kanina sa Isaiah 53 verse 9.
and they made his grave with the wicked and with a rich man in his death. At ano nga po ang nangyari sa Matthew 27 verse 57 through 60? When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, and also was a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him. And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen shroud and laid it in his own new tomb, which he had cut in a rock. And he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. So, mayaman daw po ang nagmamay-ari ng libingan kung saan yun po ay ipinagamit sa Panginoong Jesus. 27 prophecies about the death and sufferings, the burial of the Messiah happened in one day. Friday, nakatulad po nito, more than 2,000 years ago, kung kailan namatay po ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi po natin, what is the odd? Na yun po, yung possibility na yun po ay mangyari. Super impossible. 10 raised to the 157 power. Ganon po yung possibility niya. Hindi tao, kundi Panginoon, Diyos, ang nag-arrange ng lahat ng bagay to prove na si Jesus Christ ang kanyang minamahal na anak. That Jesus Christ is the prophesied Messiah. Na sana, nung time na yon habang kino-quote ni Jesus, yung my God, why have you forsaken me? Nung nanalangin si Jesus Christ, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Na sana man lang may nakakilala sa Kanya. Hallelujah. All these 27 prophecies fulfilled in one day in the Lord Jesus Christ prove that Jesus really is Lord and God and Messiah. Ito pong si Josh McDowell ay meron pong paliwanag, no, kung sino po ang Panginoong Jesus. Tinawag po niya itong trilemma. Si Jesus Christ daw is either a liar, sinungaling, lunatic, may sira po ang ulo, or He is Lord. Siya po ay tunay na Panginoon. Nung nabasa po niya yung sulat po ni C.S. Lewis, no? Na maraming tao po nagsasabi na Jesus Christ is just a good man. Maraming po nagsasabi na siya po ay good moral teacher. A good religious man. Pero alam niyo po, may problema po eh. Kahit po sabihin natin na ayaw nilang maniwala na si Jesus ay Panginoon at siya ay Diyos, na ang turing lang nila sa Kanya ay mabuting tao, he is a good moral teacher, or a religious man, may problema pa rin. Kasi kapag sinuri mo ang mga turo ng Panginoong Jesus, pinakilala po niya ang kanyang sarili bilang I am who I am. Eh sino yun? Siya po yung kausap ni Moses doon sa burning bush. Si Yahweh. Pag binasa niyo po yung Gospel of John, meron pong 7 statements ang Panginoon doon. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the vine, and you are the branches. I am the water, no? That give water of life. I am the door. I am the good shepherd. Yung mga claim na to po ay mga statements po ni Yahweh in the Old Testament. At ano pa po ang sabi ni Jesus Christ, ni Jesus
sa mga religious leaders, before Abraham was, I am. See? Nung sinabi ni Jesus Christ na siya ang anak ng tao, alam nyo, hindi po ibig sabihin nun na siya po ay, nung sinabi niya na ako ang anak ng tao. Hindi po ibig sabihin nun na pinapatunayan nun na human si Jesus Christ. In fact, it's the other way around. Yun po ay prophecy ni Daniel na nakita po niya ang Son of Man riding on a cloud na binigyan po ng kapangyarihan at sinamba po ng mga tao. Yun po yung Son of Man na sinasabi na Lord. Kaya tingnan niyo po ito. Kung susuriin po natin, yung claim ba ni Jesus na siya ay God, is it true or false? Ito ba ay totoo o hindi? Now, kung sasabihin po natin na yun po ay false, may dalawa pa pong option. Alam kaya ni Jesus na, yung sinasabi niya, yung mga sinasabi niya at itinuturo niya, kung ito ay mali, kung ito ay false, alam kaya ni Jesus? Kasi, kung alam ni Jesus na kasinungalingan yung mga tinuturo niya at yung mga claim niya, ibig sabihin, deliberately nagsisinungaling si Jesus. Therefore, siya ay sinungaling. He is a liar. He is a hypocrite. Pero he is also a fool. No? Hindi lang siya sinungaling, siya rin po ay fool. Bakit? Namatay siya dahil sa kasinungalingan. Imagine nyo po, yung pinanindigan ni Jesus lahat ng mga teachings niya, hanggang sa nagalit na yung mga tao sa kanya, dahil binibreak niya yung Sabbath, binibreak niya yung mga tradisyon nila, hanggang sa crucify Him. Imagine mo, namatay ka dahil sa kasinungalingan. Fool. He's a liar and fool. Now, ano po yung isa pang option? Kasinungalingan yung mga sinabi ni Jesus, pero hindi niya alam. Paano hindi niya alam? na nagsasalita siya ng hindi niya naunawaan, hindi niya naintindihan. Ano po ibig sabihin nun? May sira. May sira po ang Panginoon. Kasi yung mga taong nagsasalita na hindi nila naintindihan yung sinasabi nila, diba? Nagsasalita lang. May problema yun sa pag-iisip. Diba? Sa dinami-dami ng mga itinuro at pinagsasabi ng Panginoon, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng mga sinabi niya. So, ang ibig sabihin pala noon, kung hindi alam ni Jesus yung mga pinagsasabi niya, yung mga claim niya, he is out of his mind. He's out of his mind. Mentally ill ang Panginoong Jesus. Kung panahon natin yan, meron siyang ID. No? Na meron po siyang mental health issue. He's a lunatic. Pero ito naman po yung makikita natin dito. Imagine nyo, kung lunatic ang Panginoon, kung may sira sa ulo ang Panginoong Jesus, yung mga teachings ni Jesus Christ, yung mga taong naniwala kay Jesus, nagbago ang buhay nila. Grabe, no? Mentally ill person has done so much good in the world because of his teachings. Grabe. Nakikita niyo po ba yung inconsistencies? But we know because of the eyewitnesses. Dahil po sa mga patotoo ng mga alagad na nakakita po, nakasaksi ng lahat ng mga nangyari, alam natin na totoo ang lahat ng claim ni Jesus, especially nung siya po ay muling nabuhay sa mga patay. At yun po, ang katotohanan ito ay backed up ng overwhelming proofs. Ang dami pong mga katibayang magpapatunay na totoo ang lahat ng sinabi ng Panginoon. The angelic beings during His birth,
the visit of the wise men, the confirmation of godly people during the time of His birth and childhood. Nung sila Mary and Joseph po dinala nila sa templo si Jesus, may mga tao po doon na nagpatotoo na si Jesus po ay dumating na ang tagapagligtas. Yung mga miracles po na ginawa ng Panginoong Jesus, ang kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Ang pag-fulfill ni Jesus sa more than 300 plus na mga prophecies patungkol sa Kanya. At meron pa pong mga hindi natutupad. It's about His second coming. Kaya mga kapatid, if we are going to draw conclusion dito po sa 27 prophecies na nangyari sa Panginoon in just one day, Jesus is really Lord. He is God. So mga kapatid, ito po ay nagcha-challenge sa atin na lalong manatili sa Panginoon, na lalong mapamahal sa Panginoon, na lalong sumunod at maglingkod sa Panginoon, because yung pinaglilingkuran po natin ay hindi sinungaling, hindi po mentally ill na tao, but He is Lord and God who died to redeem and save us. And He rose from the dead upang maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kung hindi nyo pa po tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay nyo, hindi aksidente na narinig nyo po ang mensaheng ito. Open your heart to God. Believe in the Lord Jesus Christ. Repent of your sins. Ask for forgiveness sa mga kasalanang nagawa mo. At mula sa araw na ito, sa pagtanggap mo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, magsimula kang sumunod sa Kanya. Magsimula kang kilalanin Siya. At magsimula kang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. At sa atin naman po, na mga nakakita sa Panginoon, patuloy po nating mahalin ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya, patuloy na sumusunod, at patuloy po na nagmamahal sa Kanya. Let us all pray. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa sandaling ito, sa iyong salita na narinig po namin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga katibayang ipinakita nyo sa amin na si Jesus ang totoong tagapagligtas, totoong Kristo, at totoong Panginoon na dumating sa mundong ito upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo sa amin. Thank you, Father, for your grace and your love toward us. Salamat, Panginoong Jesus, sa sakripisyo mo para iligtas kami. Now we know, Lord, dahil sa 27 prophecies na iyon, na ang lahat ng nangyari sa iyo ay hindi po isang aksidente. Patan lahat ng iyon ay nangyari, Panginoon, upang matupad ang mga ihinula. At natupad yon, Panginoon, para kami po, Panginoon, ay iligtas mo. Grabe po, Panginoon. The overwhelming wisdom, the overwhelming love, the overwhelming grace of the Lord, the overwhelming power of God to fulfill all of those things in the Lord Jesus Christ because of us. Para ipakita mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal, to demonstrate your love toward us, Lord. You sent the Lord Jesus Christ to die on the cross. While we were yet still sinners, Christ died for us. And because of that, Lord,
You are worthy of our love. You are worthy of our praise. You are worthy, Lord, of our worship. You are worthy of our devotion. You are worthy of our loyalty. You are worthy of our allegiance, Lord Jesus. You are worthy, Lord, of our service. Panginoon, kung marirealize lang po namin, Panginoon, kung gaano kalalim ang pagmamahal mo, kaya mo tinanggap ang lahat ng iyon, Panginoon. Ang lahat ng masasakit na salita, ang lahat ng pagpapahirap, ang lahat ng pagdarusang iyon, Panginoon, at ang iyong kamatayan. Dahil po sa lalim ng iyong pagmamahal sa amin. At sa pagnanais mo, Panginoon, na luwalhatiin ng Ama sa iyong misyon. Panginoon, salamat po. Hindi po namin mababayaran, hindi po namin matutumbasan ang lahat ng ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, ang magagawa lang po namin ay magpasalamat. Ang magagawa lang po namin, Panginoon, ay manampalataya at tanggapin ang libreng regalo mo, Panginoon, na kaligtasan para sa amin. Ang magagawa lang namin, Panginoon, ay purihin ka, sambahin ka, Panginoon, bilang pagkilala at paniniwala sa lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon. At Lord, dahil din po sa malalim na kadahilan ng yan na niligtas mo kami sa aming mga kasalanan, ay maramdaman din po namin ang kahalagahan at ang kahabagan sa kapwa-tao namin, Panginoon, na mapapahamak po kung hindi ka nila makikilala. Kung hindi ka nila tatanggapin, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas nila, sila po ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Yan po ay ayaw mo, Panginoon. Kaya Lord, sa mga tao po na nakakarinig ng mensaheng ito, pangusap ka po sa kanilang mga puso, Panginoon. Na nawa, ma-realize nila, Panginoon, na merong Holy Week, merong Good Friday, namatay ka, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo dahil sa lalim ng iyong pagmamahal para sa kanila, para sa aming lahat. Dahil wala kang sino man na nais mapahamak, Panginoon, kundi ang desire mo ay maligtas lahat. Kaya, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kayo po ay nangungusap sa mga puso ng mga tao at nais mo silang iligtas. Panginoon, papasukin ka, nawa nila, Panginoon, at tanggapin sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga sarili. Lord, maraming salamat po na sa araw na ito ay pinaalala mo sa amin, ibinalik mo kami, Panginoon, sa tunay pong dahilan kung bakit mo ito ginawa, bakit mo ito pinagdaanan, Panginoon, bakit mo tinupad ang lahat ng propesiyang ito, Panginoon, upang luwalhatiin ang Ama at upang iligtas kami. We will be forever grateful, Lord, even in heaven, for what you have done. Lord, hayaan mo po na i-value namin, pahalagahan namin, Panginoon, ang iyong sakripisyo. At sa araw-araw, Panginoon, ay ipagpasalamat po namin na kami po ay minahal mo, na kami ay pinili mo, at kami po ay iniligtas mo. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe at nawa patuloy po tayong mag-enjoy kasama po ng ating mga pamilya. Kayo po ay maging ligtas sa inyo pong bakasyon at magkita-kita po tayo sa darating na linggo to celebrate the resurrection of the Lord. Nakakatuwa po na dahil po sa finished work ni Jesus sa cross, ay tinalo na po niya ang kamatayan. Amen? There will be no more nights para po sa atin. There will be no more pain, no more tears, no more crying again in the kingdom of God. Alam niyo po, lahat po ng mga pangakong ito ng Panginoon ay nangyari because Jesus Christ is the Lamb of God na namatay po doon sa krus ng Kalbaryo para po bayaran ang ating mga kasalanan at linisin tayo. Purihin po natin ang Panginoon through this song.
Timeless theme, earth and heaven will pass away. It's not a dream, God will make all things new. That day gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more nights, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See all around now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there's no need to dread. No more nights, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See over there, there's a mansion prepared just for me, where I will live with my Savior eternally. No more nights, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. We will live in the light of the risen The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. See you po sa Sunday, sa ating pong Resurrection Sunday. And dalhin nyo po yung ating mga baon for our lunch fellowship. At dalhin nyo rin po ang inyong mga pamilya at kaibigan, lalo na po yung mga kids, because they will have their Easter egg hunting sa darating pong Sunday. The Lord bless you all, and I love you with the love of the Lord.